Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Atin pag-usapan muli itong warrant of arrest kay Bato de la Rosa. Napakatahimik ngayon ni Bato. Alam naman nating lahat, 'di ba, na napaka duwag nito at madaling matakot si Bato kapag sinabing parating na yung warrant of arrest ay magtatago kaagad 'yan, 'di ba, kung saang-saang lungga ng Karaykay, 'di ba? Saang lungga ng papasukin niya basta makapagtago lang siya, katulad ng nangyari nung pag-aresto kay Digong noon, kasi isasama daw doon dapat si Bato, kaya biglang naglaho si Bato, hindi nagpakita sa airport si Bato at lumitaw after 2 weeks. Ngayon ay ito na naman at siguradong final na ito na warrant of arrest dahil nga sobrang lakas ng ugong nito. Well, nakipag-usap pala ng sikreto si Bato kay Tito Soto eh. Humingi siya ng tulong. Kaya ito ngayon ay kinatigan din ni Soto dahil nga merong kortesiya ang Senate President din sa mga senador na may katulad na ganitong kaso na kailangan din na proteksyonan ng Senado ang isang senador, lalo na ng Senate President na katulad ni Tito Soto, kaibigan man o hindi, friend or foe na senador, ay kapag nasa loob ng Senado, ng House of the Senate, ay kailangan pala ito protektahan. Kaya ito ang video na hiram natin sa ating ka-vlogger tungkol sa sinabi ni Soto noong November 8 hinggil dito sa paghingi ni Bato ng proteksyon sa Senate President na siya ay proteksyonan kung darating na yung warrant of arrest at ang Interpol na aaresto sa kanya. Ito ang ating bidyong hiram, ating panuorin. Senate President Vicente Tito Soto III said on Saturday, November 8th, that the Senate will not permit the arrest of a senator within its premises, following reports that the International Criminal Court issued an arrest warrant against Senator Ronald Bato de la Rosa. In a statement, Soto said he has no personal knowledge of the warrant's issuance, but reiterated the Senate's long-standing policy of protecting its members while inside the institution. Okay, so long-standing policy pala ito ng Senate, ng House of the Senate, na ang Senate President ang magpasya. Well, friend or foe, sabi ko kanina, ay dapat proteksyonan talaga ng Senate President ang isang senador kapag merong aaresto dito, kahit na Interpol ay proteksyonan ni Tito Soto. Ngayon, kung naalala nyo noong nakaraang linggo, di ba? Pinagtulungan ni Marcolita si Tito Soto. Pinagtutulungan nila, parang batang pinagalitan nilang dalawa ni Marcolita at Bato si Tito Soto dahil nga sa comment nito sa minority, at ang sagot dito ni Bato de la Rosa ay yung nagpaipal-ipal siya na pumapapil na noon time show daw yung yung kanilang ginagawa diyan. Nagtaka tayo bakit sobrang ingay ngayon ni Bato nung nakaraang linggo, di ba? Sobrang maingay siya. Yun pala, alam niya na parating na yung warrant of arrest. Kaya ganyan talaga ang tao, di ba? Kapag nasusukol ang hayop, ang isang hayop kapag nasusukol ay lumalaban ito. Pero kapag malaki ang kalaban ay magtago talaga yan sa lungga kahit ano pang hayop. Mga kababayan, di ba? Atin muna balikan yung atin balikan yung nangyari noong last week bago natin tapusin ang video clip na ito. So ito yung nangyari last week sa Senado. Pinagtulungan ni Marcoleta at ni Bato ang Senate President na si Tito Soto. Hindi mo po kami mapatay sa sama ng loob. Ang Senado po, hindi po ito noon time TV show. Mula Batanes hanggang Hulo, nabulaga ang mga nakamonitor sa sesyon ng Senado nitong Lunes dahil sa tila pagkwestiyon ng Senador Bato de la Rosa sa mga binitiwan umanong pahayag ni Senate President Tito Soto sa kanyang mga interview. Okay, so itong si Bato, baturni na naman siya, aastang attorney, parang may alam siya sa batas, no? Hindi niya alam na ang Senate President ay mayroon talagang
kapangyarihan sa loob ng Senado at limitado lang ang pwedeng itanong sa kanya ng mga senador dahil nga siya yung presidente. Hindi mo dapat i-argumento, wag dapat mag-argumento sa Senate President dahil yan yung batas sa Senado. Ang Senate President ay nakakataas sa lahat dyan. Pero pwedeng magtanong ang isang Senado na katulad ni Batorni. Kaya mahirap talaga mga kababayan ang itong tinatawag na small learning is dangerous. Small learning eh. Ay nako, si Batorni. O ito at ating balikan tong nangyayari nung last week sa Senado. Hindi mo po kami mapatay sa sama ng loob dahil hindi na po masama ang loob namin dahil tanggap na namin na kami ang minority. Ang kinasama lang ng loob namin is bakit kailangan pang patayin kami sa sama ng loob? So, ito sinabi niya na hindi naman daw masama ang kanyang loob. Pero sobrang sama ng kanyang loob eh. Sobrang sama ng loob na halos suntukin niya na si Tito Soto sa loob ng Senado. Kaya nga bumaba na si Tito Sen sa sa podium bumaba at kinausap tong si Bato. Lumapit naman yung si Marcolita na mukhang kobra yung muka, di ba? Mukhang ano bang tawag yun sa Black Mamba? Ay, parang pagtulong-tulungan nila na lapain si Tito Soto eh. Grabe talaga tong dalawa. Ano ba talaga? Kapag didiis ka ba, ganyan ba talaga ang mga ugali? Parang hindi senador eh. Isabi niya hindi masama ang loob pero hanggang sa katapusan ng video na ito ay masama talaga ang loob niya eh. Ito balikan natin ha. Hindi na po masama ang loob namin. Tanggap na namin na kami minority. At pangalawang punto, Mr. President, gimmick lang ng minority yan. Ang Senado po, hindi po ito noon time TV show na puro gimmick ang ating tinitikap dito. Parang sinisita mo yung Senate President, which is very unparliamentary. But nevertheless, I will answer you. You cannot argue with the presiding officer. Klaro yon, we all agree on that. But you can ask a question sa Senate President. Then the Senate President. So if there was any form of disrespect, Mr. Senate President, we did not mean that. Pasensya na Ayan, so lumaki na nga itong ulo ni Bato. Nakalimutan niya na wala na yung amo niya na si Digong. Wala nang magtanggol sa kanya dyan. Ngayon, nang dumating ang warrant of arrest, ay sikreto pala itong humingi ng tulong kay Tito Sen na dapat ikanlong muna siya sa Senado. Diba? Pero sabi ni Tito Sen, okay, nasa batas naman natin yan, ruling sa Senado na protektahan natin ang isang senador habang nasa loob lang ito ng sesyon. Pero kapag nasa labas na, ay hindi ka na protektado ng Senado. Ngayon, anong gagawin ni Bato? Diyan na lang ba siya titira sa House of Senate? Dadalhin niya ba diyan ang kanyang mga kaldero, ang kanyang mga di ba? Mga stove? Diyan na ba siya magluluto? Di na ba siya lalabas? Kapag lalabas siya, kahit isang paa niya lang ang lalabas sa gate sa Senado ay hahatakin talaga siya ng Interpol papunta doon sa dahig. At yun na yung huling sandali na magkikita siya. Kaya bato. Kumapit ka talaga na parang yung kapit ng pugita, di ba? Yung pugita, kalbo din yun eh. Malakas ang kapit ng pugita, hindi mo kayang mahatak kapag nasa lungga ang pugita. Bato, yun ang gawin mo. Talagang sumuksok ka sa pumasok ka sa lungga at kumapit ka ng mahigpit doon. Dahil sa kapag lalabas ka sa Senado, sa House of Senate, ay pwede ka nang maaresto. Nako, siguro ngayon tahimik si Bato, baka naguhukay na ng kanyang lungga, di ba? Baka tapos na yung lungga niya eh. Baka nandun na, saan bang bundok yan magtatago? I-comment nyo nga mga kababayan kung saan naggumagawa ng lungga si Bato ngayon. Alam ko hindi yan magtatago sa Senado eh. Kasi alam niya na lalabas din siya diyan sa Senado. Hindi siya magtatagal. Kaya kailangan niya ng isang malayong lungga na sa bundok na hindi kayang abutin nitong mga Interpol. Okay, tingnan natin tong eksena na bumaba si Tito Sen sa podium. At doon ay sa baba ay pinagtulungan siya nitong Marcolita at Bato na parang ginawang maliit na bata. Si Tito Sen wala silang respeto na si Tito Sen ang Senate President at pinagbutuhan niya ng majority.
So ito atin na balikan ng video. If I have used a word that does not conform to your palate, then pagpasensyahan nyo. Pag ganun, magkat karamihan ng binanggit ko, opinion ko. Kung ako ini-interview ng media, I always, as far as I'm concerned, tell the truth. Pag ang media kausap mo taong bayan eh. If you go down weak, di ba si Gustavo? Ito ng mga kababayan ha. Pakinggan nyo tong English ni Bato. If you go down, we will go down. Ano ba yung klaseng English yan? Pa-English pa. Huwag mo nang Englishin yan. Hindi mo alam yung sinasabi mo eh. If you go down, we will go down. Ano bang klaseng English yan? O ito, pakinggan natin ha. If you go down weak, di ba si Gustavo? Ito si Gustavo. Natuta ako. Kaya nga. Kaya pa ako ginawa ka tuta ng mga ito. Masakit sa lamin yun. Kahit na minority ka rin eh. Ayun, di ba sinabi niya na hindi naman masama ang loob niya. Ngayon, sobrang sakit daw sa loob niya. Eh talaga diyan mo masusukat ang talino ng isang tao. Isinabi na nga niya na hindi masama ang loob niya eh. Tapos dito ang sama-sama ng ano niya eh, iiyak siya eh. Ito. Masakit ha, pero dito sa umpisa ng video, ito sinabi niya. Hindi mo po kami mapatay ito sa sama ng loob. ito yung sinabi niya. Hindi mapatay sa sama ng loob at hindi masama ang loob niya. Pero kanina, di ba, masakit daw ang ano niya, ang damdamin niya eh. So sobrang sama ng loob. Ano bang klaseng pag-iisip yan? Wala yung lumabas na salita sa kanyang bibig ay iba yung iniisip niya. Parang hindi hindi nag-coincide. Ibig sabihin ay talagang disturb na ang ulo nito dahil nga sa parating ng warrant of arrest sa kanya. Baka ngayong linggo lang lang to ay darating na ang Interpol. So ito, balikan natin yung sinabi niya. Sama ng loob dahil hindi na po masama ang loob namin dahil tanggap nyo nga. Tapos bakit nagipag-awayan ka pa dyan? Nagipag-alitan ka pa dyan ng kaya Tito Sen? Tanggap nyo pala eh. Grabe no? Ano bang klaseng pag-iisip yan? Okay, so balikan natin tong video natin kanina. Okay, so ito yun. We cannot allow any senator to be arrested in the Senate premises, he said. Outside the Senate premises, that's no longer our concern, he added. Soto's statement came after Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla bared that the ICC issued an arrest warrant against De La Rosa in connection with alleged crimes against humanity committed during the Duterte administration's Okay, so ito, balikan natin Oo nga, proteksyonan ni Tito Sen si Bato, pero sa mga oras lamang na mayroong sesyon at bukas ang Senado at nandun siya. Pero pag wala si Tito Sen doon, wala din sarado din ang Senado, ang House of Senate. Well, hanggang doon lang ang proteksyon ni Tito Sen sa kanya, di ba? Inaaway niya si Tito Sen nung nakaraang linggo. Halos anunahin niya na. Kung sa lansangan pa yun, baka sinuntok niya na. Pero ngayon, nagmakaawa siya kay Tito Sen ng proteksyon. Balikan natin to yung sinabi ni Tito Sen dito. The Senate premises, that's Ayan, no longer our so concern, kung nasa labas ka na ng Senate President, Senate House, that means out of concern na ni Tito Sen at ng Senado. Ito, klarong-klaro, balikan natin. Outside the Senate premises, Ayan, that's no longer our outside of concern. the Senate premises. So, ang premises ng Senado hanggang gate lang 'Di ba? Paglabas ng isang paa ni Bato, ay atake na yun ng Interpol. Bato sa langit. Nako, parang huling ilbimbo mo na to Ay nako, ano kayang gagawin ni Bato? Gusto ko nang marinig ang kanyang unang pahayag tungkol sa warrant of arrest Kasi noon sabi niya, hindi ako natakot. Bring it on, 'di ba, mga kababayan? Yung ICC daw ay hindi na tumatawag sa kanyang opisina. Wala na daw, nalulusaw na daw dahil natakot kay Trump. Dinamay niya pa ang pangalan ni Trump Akala niya na si Trump ay kumakampi kay Digong. Ay nako, anti-Digong si Trump kasi
Yun nga, humina ang depensa ng Pilipinas sa China dahil kay Digong. At si Trump ay hindi yan maka-China, kalaban yan ng China, mga kababayan. So, kalaban ni Trump si Digong. Yan ang katotohanan yan. Okay, so pag-comment na lang sa ating comment section tungkol dito sa bato issue pa rin na ito, na kahit pala inaaway nila si Tito Sen, ay nagproteksyon pala si Tito Sen sa kanya. Pero mayroong limit. Hindi ka kaya kay Escudero na hindi sinabi ni Escudero na may limit eh. Di ba mga kababayan? Kaya wala na eh. Tapos na ang panahon ni Bato. Tapos na ang panahon ng kadiliman. At paki-comment na lang sa ating comment section, mga kababayan, mga ka-Golden Boy, at sa mga bago pa lamang sa channel na kabisita, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat.